Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid.
Ama namin Diyos, narito na po ang iyong mga anak. Umaharap kami muli sa iyo sa banal na pagsambang ito. Salamat po. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Sa tuwing kami nagkakatipon upang sumamba sa iyo, tinutupad mo ang iyong pangako sa amin. Kung kami nasasabik, lalo kang nasasabik sa amin, Ama. Ikaw ang lagi naming nadarama sa aming mga puso. Lalo na kapag kami umaawit ng mga pagpupuri sa iyo. Ipinadarama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ipinauunawa mo sa amin ang iyong pagmamahal ay namamalagi sa amin. Na namamalagi ang aming kaugnayan sa iyo. Na kailanman ay hindi mo kami iniwan. Salamat po na nakatatagal kami sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng manapis na kanumbayan ng buhay. Sa ganito naming mga pagsambay, inaaliw mo kami. Binibigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Kay buti mo aming Ama. Napakabait mo sa amin. Tunay na kami ang iyong mga anak. Kailanman ay hindi mo pinabayaan. Kung minsan kami ang nakapagpapabayo sa iyo, patawarin mo kaming muli sa aming mga sala. Pakitanggapin mo, Ama, ang aming pagsamba. Wala kang itatakwil sa amin. Saan man tapo kami na naroon, nakasama sa pagsambang ito. Maawa ka pong magpakahayag sa iyong mga lingkod. Wala kang itatakwil sa iyong mga lingkod. Basbasan at pagpalain mo kaming lahat. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, patuloy kaming pinagiging dapat ng Ama. Salamat sa iyong pag-alalay at pagtulong. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maawa ka kapong muling kaming ipamagitan sa Ama. Maging karapat-dapat po kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Amang banal, nakagaya kaming tumanggap muli ng iyong mga salita. Inspirasyon namin sa buhay na ito. Ilaw at gabay namin sa mga paglalakbay upang kami tiyak na makarating sa piling mo. Tulungan mo po kaming laging sumampalataya sa iyong mga aral at makita mo ang bisa nito sa aming buhay araw-araw upang kaming lahat makasiguro ng aming kaligtasan. Lubos kaming sumasampalataya, Ama. Muli mong narinig ang aming mga panalangin at mamamalagi ka sa piling namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid. Bilang mga taong hinirang ng Diyos sa mga huling araw,
Nasa atin po ang banal na karapatan na manalangin sa Diyos at tanggapin anuman ang hingin natin sa Kanya. Ang pananalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos upang ipahayag sa Kanya ang ating mga kahilingan. Nakalulungkot po na may mga lingkod ng Diyos na hindi lubos na sumasampalataya sa bisa at magagawa ng panalangin. Sa mga panahong ito na kailangan natin ang tulong at pag-alalay ng Diyos sa ating buhay, sa daigdig na ito, dapat po at kailangan natin lubos na panaligan ang halaga ng panalangin. Na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa panalangin ng mga hinirang niya. Ano po ang katunayang sinasagot ng Diyos ang panalangin ng mga hinirang niya? Sa awit 9:10, ang sabi ng Biblia, Panginoon, wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Sino po ang kinutukoy na lumalapit sa Diyos na hindi niya tinatanggihan o sa madaling salita ay sinasagot niya? Lahat ba ng nananalangin sa Diyos? Hindi. Ang sabi ng Biblia, nananalig sa iyo, Panginoon. Ang kumikilala sa iyong pangalan. Sino ba ang mga tunay na kumikilala sa Diyos? At kinikilala rin niya ang mga taong hinirang niya upang maging kanyang bayan. Noon, ang Israel. Ngayon, sa mga huling araw na ito, ay ang Iglesia ni Cristo na naging bunga ng gawain ng kapatid na Felix Manalo. Kaya, napakalaki pong biyaya ang ating natamo, bunga ng ating pagka-Iglesia ni Cristo. Meron tayong pribilehiyo na manalangin sa Diyos. At siya, nasasagutin niya. Subalit, sino po sa mga lingkod ng Diyos ang tiyak na diringgin niya sa kanilang mga pagsusumamo? Sa Job 8:5-6, sabi ng Biblia, kung hanapin mong mainam ang Diyos at iyong pamanhikan ang makapangyarihan sa lahat, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ngayon, gigising siya dahil sa iyo at pasasaganain ang tahanan ng iyong katwid. Kaya napakahalaga po tayo bilang mga tao ng Diyos sa mga huling araw ay mamalaging malinis at masulit ang ating buhay at pamumuhay. Ito po ang dahilan ng walang tigil at walang sawang pagpapayo namin sa inyo at pagtuturo. Buhay tayo ayon sa mga kalooban ng Diyos. Isalig natin sa kanyang mga kautusan ang lakad ng ating pamumuhay araw-araw. Sa gayon, kapag tayo po ay tumawag at humibig sa Diyos sa panahong linatnan tayo ng indulto sa buhay, siya pakikinggan niya tayo at tutulungan sa ating pangangailangan at sa anumang suliranin. Ano-anong kalagayan po sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na malinis at matuwid ang nakahandang ipagmalasakit ng Diyos? Pababayaan ba ng Diyos ang mga anak niyang nagdurusa dahil sa pag-uusig at pang-aapi at naghahanap ng katarungan? Sa awit 9:12, hindi po pababayaan ng Diyos ang mga anak niyang naging biktima ng pang-aapi at naghahanap ng katarungan. Maliwanag ang pahayag ng Biblia mula sa God's words. The one who avenges murder has remembered oppressed people. He has never forgotten their cries. He has an open ear
to those who cry to Him for justice. Kapatid, laging nasa alaala ng Diyos ang kanyang mga hinirang na inaapi. Hindi niya malilimutan ang kanilang mga pag-ibig. Nakabukas ang kanyang tainga o kanyang pakinig sa mga naghahanap ng katarungan. Narinig at sampalatayanan nawa ito ng mga kapatid na nagtitiis ng pag-uusig at mga kaapihan. Lalo na po ng mga nasa bilangguan na naghihintay ng katarungan. Ang ating abang kalagayan sa ngayon ay hindi po nalilingid sa Diyos. Narinig niya ang ating mga panaghoy at sa takdang panahon ay ipapataw niya ang katarungan. Ano po ang katunayang ito ay totoo at mapagtitiwala ang magaganap? Gaano kadakila ang pagmamalasakit ng Diyos sa mga hinirang niyang api, lalo na sa mga nakabilanggo, dahil sa kawalang katarungan. Sa awit 102:17, mula sa New Living Translation, He will listen to the prayers of the destitute, mga naghihikahos. Kailan bibigyan ng Diyos ng katugunan ang hibik ng mga hinirang niyang api at naghihikahos? Sa mga talatang 16 hanggang 17 ng Easy English Bible, ang sabi ng Biblia, that will happen, karugtong lang po ito mga kapatid, that will happen when the Lord builds Zion again and He appears there in His glory. He will answer the prayers of poor people who have nothing. Sino ba ang tinutukoy na Zion o Zion sa Tagalog? Na itatayong muli ng Diyos o muli niyang isasaayos. Sabi nga, that will happen when the Lord builds Zion again. Itatayong muli ng Diyos ang Zion. Sino yun? Sino tinutukoy dito ng Diyos? Ang Israel na nasira at napatapon sa Babylonia na ang iba'y ipinabilanggo. Yun yung matandang Israel. Batay sa kasaysayan na naganap sa Israel na nasusulat sa Biblia. Gayunman, mga kapatid, bakit lubos nating sinasampalatayanan na ito rin ang gagawin ng Diyos sa atin ngayon? Na mga hinirang niyang nagdaranas din ng pag-uusig at mga kaapihan tulad ng mga Israelita. At ang iba'y nagdurusa sa bilangguan. Sapagkat ang Siyon ay hindi lamang tumutukoy sa Israel na bayan ng Diyos noon, kundi maaaring tumukoy din sa Iglesia ni Cristo na bayan din ng Diyos ngayon na tinatawag ding Israel. Israel sa pangako. Hindi lamang yan. Ang sabi sa kasunod na talatang 18, write these things down for people who live in future times to read. Uulitin ko. Bakit natin sinasampalatayanan? Tutuparin din ng Diyos ito sa ating panahon. Write these things down for people who live in future times to read. Then they too will praise the Lord. Sa makatwid, sadyang ipinasulat ng Diyos ang mga pangyayaring ito sa Israel noon upang sa hinaharap na panahon, tayo na mga hinirang niya ngayon ay mabasa, malaman at sampalatayanan ang mga kabutihang ginawa niya sa bayan niya noon, ang Israel. Ano ang dapat nating sampalatayanan? Sa kasunod na talatang 19, tell them, sabihin mo sa kanila, that the Lord looked down from His home in heaven. He saw what was happening on the earth. He heard the prisoners call out in pain. He saved the lives of prisoners so they could go free. Sa palatayanan po natin mga kapatid,
Nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mundo, maging ang mga pangapi sa atin na naninindigan sa malinis at matuwid na pamumuhay. Panaligan po natin na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin para sa katarungan at kalayaan ng mga kapatid nating nasa pinagbuuan. Higit po sa lahat, sampalatayanan nating lubos na muling isa sa ayos ng Diyos ang kanyang bayan sa mga huling araw, tulad ng pagsasaayos ng Diyos sa Israel noong unang panahon. Isasaayos na muli ng Diyos ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilang. Sa araw na yaon, titipunin niya tayo na parang naging mga tupang nanganak at ibabalik sa ating mahal na Iglesia. Kaya ano po ang aming panawagan sa inyo, mga kapatid, na hindi tayo dapat huminto o mapagod sa pananalangin sa Diyos. Dumalo tayo sa ating pang-araw-araw na panata hanggang sa katuparan ng pangako ng Diyos na pagsasaayos ng lahat ng bagay sa Iglesia. Gayon din ang bawat sambahayan ay dapat po magtakda ng panahon kung kailan ang lahat ng miyembro ng pamilya magkakasamang magpahayag ng kanilang mga pangangailangan sa Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ngunit para sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin at pagbigyan ang ating mga kahilingan, dapat nating tiyakin na tayong lahat ay namumuhay na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Sino pa ang hinihikayat ng Diyos na tumawag sa Kanya? Sa awit 50:15, sabi mismo ng Diyos, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagan. Kayo'y aking ililigtas. Marami pong bumabagabag sa ating buhay, lalo na sa mga panahon ito. Mabibigat na mga pagsubok, mahigpit na pag-uusig, ang mga nakapangingilabot ng mga pangyayari, tulad ng mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad, lindol, yung bagyo, pagtaas ng mga tubig o pagbaha, pagputok ng mga bulkan at iba pa. Mga kapatid, anuman ang bumabagabag sa atin, ang sabi ng Diyos, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Sabi ng Diyos, kayo'y aking ililigtas. Ano naman ang panawagan ng Diyos sa mga lingkod niyang may mga alalahanin sa buhay? Awit 55:22. Ang sabi ng Biblia, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan Kanya. Hindi niya pababayaan ng matuwid magpakailanman. Ano kaya ang masamang mangyayari sa iyo kung ang Diyos ang nangangalaga sa iyo, mga kapatid? Di mo ba? Ang sabi, hindi Kanya pababayaan, ikaw na matuwid. Kaya wala kang aalalahanin anumang kasamaan o kapahamakan o anumang panganib o kahit pa mahigpit sa banta sa buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, aalagaan Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Sino pa ang pakikinggan ng Diyos kapag tumawag sa Kanya? Sa awit 10:17, ang sabi ng Biblia, papakinggan mo, Panginoon, ang dalangin ng mga hamak. Pasatatagin mo ang loob ng mga kapuspalan. Marami sa ating mga hamak lamang. At ang kalagayan po ng iba'y naging mga kapuspalan, bunga ng mahigpit na pag-uusig at panggigipit ng mga taong malulupit na nasa kapangyarihan. Sino ang mapapait ng mga karanasan? Maraming mga kabigatan ng loob na kung minsan ay nagdudulot sa atin ng panghihina at agam-agam. Huwag kayong tumigil sa pananalangin sa Diyos, mga kapatid. Nakamasid siya sa atin araw-gabi, maghapon, magdamag. Naghihintay siya sa atin, sa ating mga panalangin. Ano pa nga po sa atin? Ang sabi ng Biblia, papakinggan mo, Panginoon, ang dalangin ng mga hamak. Patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalan. Ano pang mabigat na kalagayan ng lingkod ng Diyos ang nakahandang lunasan niya kapag tayo sumampalatayang lubos sa pananalangin?
sa ikalawang hari, 25, ang ganitong nakasulat. Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Alam na alam natin mga kapatid ang mga pangyayaring ito sa lingkod ng Diyos na si Ezekias na naging hari sa Israel. Isang matuwid na hari. Kasi ang karamihan sa mga naging hari sa Israel naging masama. Pero itong si Ezekias, matuwid na hari. Siya nagkaroon ng mabigat na karamdaman na siyang dahilan kaya siya nakatakda ng mamatay. Alam po ba ninyo, nagtaning ng kanyang buhay? Hindi isang tao na magkagamot, kundi ang Diyos mismo. Ano ginawa ni Ezekias? Nanalangin siya ng buong taimtim sa Diyos. Ano ibinungan ng kanyang panalangin? Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin. Sa mga katuwid, ano man ang suliranin o karamdaman, ay mabilis na lulunasan ng Diyos. Gaano man kabigat na pagsubok, anumang bansa at panganib ang nakaamba sa buhay, lahat ay kayang pawiin ng Diyos. Lahat ng maaaring maging dahilan ng kalungkutan, ng kapigatian, kabagabagan o alalahanin sa buhay ng mga tao ng Diyos. Pagka ang aalisin ng Diyos sa mga tunay na lingkod niyang bansa. Kailan? Kung lubos na sumasampalataya sa bisa at kapangyarihan ng pananalangin sa Diyos. Sana, palataya na natin lubos ito. Lalo na sa mga kapatid na pinahihirapan ang buhay nila dahil sa karamdaman. Kumusta kayong mga kabataan? Alam ba ninyo kung paano kayo ipinagmamalasakit ng Diyos? Ano ang payo ng Diyos sa mga kabataan para matupad ang kanilang mga pangarap at mga hangarin sa buhay? Sa awit 37:5, ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Paano ninyo ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng inyong mga hangarin o ninanais sa buhay sa pamamagitan ng panalangin? Maging sandigan ng inyong buhay ang pananalangin sa Diyos. Lagi ninyong isang guni sa Diyos. Ano man ang plano ninyo sa buhay sa pamamagitan ng pagdulog sa Kanya. Magtakda kayo ng pansariling panata para sa inyong kinabukasan. Ano po garantiya ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Paano kayo maliligtas sa mga masasamang nangyayari sa lupa o sa mundong ito? Gaya ng mga kaguluhan, kalamidad, kriminalidad, at iba pang kaliganigan. Ang sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupain ito. Sumakaswid, dapat ninyong sakipan ng paggawa ng mabuti ang inyong mga pananalangin sa Diyos. Mga anak na nakikinig ngayon, lumayo kayo sa mga kasamaan upang ang pag-iingat at pagliligtas ng Diyos ay sumainyo. Kung sasabihin po ninyo, nais ko pong lumigaya, gusto ko pong maabot ang pangarap ko sa buhay, hangad kong magkaroon ng katuparan ng aking ambisyon, ano tagubilin ng Diyos sa inyo? Ang sabi ng Biblia sa talatang 4, sa Panginoon mo hanapin. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Anong ibig sabihin sa Diyos ninyo hanapin ang kaligayahan? Gawin ninyo kung anong hinihingi ng Diyos sa inyo. At gagawin naman niya ang inyong hinihingi sa Kanya. Sundin ninyo ang makapagbibigay kasiyahan sa Diyos
at ibibigay naman niya ang makapagpapaligaya sa inyo. Kaya inuulit ko po sa inyo mga kapatid na mga kabataan, maging sandigan ng inyong buhay ang pananalangin sa Diyos. Ano patotoo ni David na mula pagkabata ay naging sandigan ng buhay ang pananalangin sa Diyos? Ano ang mabuting ibinunga nito sa kanyang buhay? Sa awit 37:25, ang sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kailanman na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ano pong dapat maunawaan natin sa pahayag na ito ni David? Siya na mula sa pagkabata ay naging bahagi ng buhay niya ang pananalangin sa Diyos at nabuhay ng matuwid ay hindi kailanman pinabayaan ng Diyos. Dahil sa pananalig niya, sa bisa at kapangyarihan ng panalangin, naging mabuti at maayos ang kalagayan niya. At nagkaroon ng pamilya, mga anak na hindi naghirap sapagkat nasa ilalim ng pagkukup ng Diyos. Mga kapatid na kabataan, ano man ang edad ninyo sa ngayon, gusto ninyong matulad kay David na hindi pinabayaan ng Diyos mula pagkabata, huwag kayong mag-alinlangan ni katiting sa bisa ng panalangin. Mabuhay kayong laging kinakausap ang Diyos upang humingi ng gabay at patnubay. Kalakip nito ay mabuhay kayo ng malinis at matinig. Tularan po natin ang marami nating mga kapatid sa paninindigan na hindi nagsasawa sa mga pananalangin, pansariling panalangin, panalangin pansambahayan, pagkatapos buong tsagaring dumadalo sa ating araw-araw na pagpapanalangin. Ano pong isang mahalagang dapat natin isama sa ating pananalangin sa Diyos? Lalo sa panahon ito ng maraming kaligaligan at panganib sa buhay. Sa Lucas 21:34-36 ay ipinahayag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang babala at panawagan sa kanyang mga hinirang, lalo na sa atin sa mga panahon ito na malapit na ang araw ng paghukom. Ano ang babala ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi po niya, mag-ingat kayo na magmalulog sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag. Ano ibig sabihin nun? Baka abutang hindi nakahanda. Baka hindi maligtas. Ano panawagan ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Paano? Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo. Ano ang tinutukoy ng mga mangyayaring ito, mga kapatid? Ito po ang mga nakikita nating mga malalagim na at nakapanginginabot ng mga pangyayari ngayon sa daigdig. Ang mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad, malalakas na lindol, malalakas na mga bagyo, typhoons, pagputok ng bulkan, ano pa, wildfires sa iba't ibang dako. Dahil sa tindi ng init, kaganap ngayon yan sa Europa, sa Espanya. Pag-ulan ng yelo o hail, malalakas at walang tigil na pag-ulan na nagdudulot ng pagtaas ng mga tubig o pagbaha sa mga dakong hindi naman dating binabaha. Na ang lahat po ng ito'y epekto ng tinatawag na climate change. Dahil sa walang taros na pag-aabuso ng tao sa kalikasan ng daigdig. Dagdag pa ang mga nakatatawag pansin na pagdami ng mga kaguluhan at digmaan, pag-aaklas ng mga mamamayan sa gobyerno, at ang paglitaw ng iba't ibang karamdamang nakamamatay
Paano natin malalampasan ang lahat ng mga nangyayaring ito sa ating panahon na alam natin yan ay sumpa ng Diyos sa daigdig. Ngayong malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayari. Ito po ang mahalagang dapat nating isama ating mga pananalangin sa Diyos. Bakit po nakatitiyak tayo makaasa sa tulong at proteksyon ng Diyos? Sa panahon ng pangangailangan at mga panganib at mga kasakunaan. Sa Hebreo 4:16 at 14, sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo'y mayroong isang lumang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Sino? Si Jesus na anak ng Diyos. Iniluklok ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa mga langit at inilagay sa kanyang kanan para mamagitan sa atin sa kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapamagitan sa Diyos, nasa tabi siya ng Ama, laging nakaabang para ipamagitan tayo sa kanya. Ano ang anyaya sa atin? Ang sabi pa, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya hindi lang ang Panginoong Diyos ang laging nakaabang sa atin para tayo ay lumapit sa Kanya, kundi pati ang Panginoong Jesucristo naghihintay rin sa ating mga panalangin. Kaya nga, noong nabubuhay pa ang kapatid na Eranio Manalo, ano ang kanilang itinuro sa atin? Lumapit din tayo at manalangin sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magkasya na sabihin lang, Panginoong Jesus, pamagitan mo kami sa Ama. Huwag. Humingi rin tayo sa Kanya ng pangangailangan sapagkat inilagay siya ng Diyos na luklukan ng awa at biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Halina kayo mga kapatid. Lumapit na tayo sa Diyos. Ibinibigay ko sa inyo ang maikling sandali upang kayo muna ang manalangin sa Diyos at maghabilin ng inyong buhay. Lumapit din tayo sa Panginoong Jesucristo para siyang tumulong sa atin sa paglapit sa Ama. Mga kapatid, na hanggang ngayon ay inuusig, ginigipit at inaapi. O kung hindi man tayo nagdaranas noon, ngunit kasama tayo na naninindigan sa katwiran, ang ating mga damdamin ay laging nagsisikil dahil sa mga kaapihan ng ating mga kasama sa paninindigan. Ang iba'y naroon pa rin sa bilangguan, ang iba'y nagtatago pa rin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa paglapit sa Diyos at Panginoong Jesucristo. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Opo, napakalungkot ng ating buhay sa ngayon. Pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitiw. Huwag tayong manghihinawa sa pananalangin. Lalo na po nating pagtalagahan ng mga pananalangin. Habang bumibigat ang pagdadala ng buhay, habang lalong nasisikil ang ating mga damdamin, lalo natin kailangan magtalaga sa mga pananalangin sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Siyang bagay ang ating natitiyak kung tayo nabubuhay ng malinis at matuwid. Hindi tayo kailanman pamamayaan. Maaaring may mga pagkakataon sa buhay natin, namuluha tayo, nasasaktan tayo, pero hindi mapayag ang Diyos na tayo mawalan ng pag-asa. Ang katunayan, narito tayo hanggang ngayon, sumasamba, punong-puno ng pag-asa, nananalig na lumot,
Ang Diyos ay nasa ating piling na laging nakasubaybay sa atin. Alina kayo mga kapatid, tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Sa napakagandang leksyong iniwan ng kapatid na Iranyo Manalo upang akitin kami sa misa at magagawa ng panalangin sa aming buhay. Ikaw ang nagkaloob nito sa amin, Ama. Nang tawagin mo kami sa loob ng iyong iglesia, ipinagkaloob mo sa amin ang karapatan na humingi ng aming pangangailangan at ipagkakaloob ang anumang aming hihilingin. Salamat ng marami, Ama. Pinataraan mo man kami sa mahigpit na pagsubok ng pananampalataya. Ngunit meron kaming pagkakataon, maraming pagkakataon na manalangin sa iyo. Ama, wag mo kaming bibitiwan. Wag mo kaming tatalikuran pagka kami tumatawag at nananalangin sa iyo. Lalo na kapag kami nasa pagsamba. O Diyos ng langit, dinggin mo ang aming mga daing. Lapagan mo kaming muli ng iyong kapangyarihan. Halika na sa piling namin. Saan man kami naroon sa pagkakataong ito. Dalawin mo ang aming mga tahanan. Lunasan mo ang aming mga suliranin. Pagalingin mo sino mang may sakit sa tahanan. Muling bigyan kami ng bagong pag-asa. Dalawin mo ang mga kapatid naming nagtatago. Higit sa lahat ang mga kapatid naming nasa bilangguan. Dalawin mo sila lagi. Ipadama mo sa kanila yung pagmamahal. Lubos nilang sampalatayanan. Nakikita mo ang kanilang kalagayan. Sa panahong itinakda mo, makalalaya ang aming mga kapatid at matatamo nila ang katarungan. Ang pamilya ng kapatid na Iran, yung Manalong iniwan nila sa kanilang pagpanaw. Labis na labis ang hirap na pinagdaraanan sa buhay. At ang masakit, ang mga kapatid na iniwan ng kapatid na Iran yung Manalo, na sana'y magmahal sa kanyang pamilya, ang siyang umuusig sa kanila, siyang nagpapahirap sa kanila. O Diyos, maawa ka. Kailan mo pakikinggan ang panalangin namin para sa kanila? Ngayon na sana, Ama. Ngayon mo na pakinggan ang panalangin namin para sa kanila. Bigyan mo na sila ng katarungan. Isaayos mo na yung iglesia. Malaman ng maraming kapatid ang tunay na mga nangyayari sa iglesia. Makabalik na kami sa pagsamba sa loob ng kapilya. Magagalak kami't magdiriwang sa mga pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Maawa ka, Panginoon. Huwag kang papalag. Meron pang maiwan sa daan ng paglalakbay. Huwag kang papayag. Meron pang maiwan sa amin. Tulungan mo kayo lahat. Matatag kaming sumampalataya. Ang iyong iglesia nga abutin ng kaligtasan sa araw ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak
Panginoong Diyos, maawa ka. Maawa ka sa aming lahat. Kaunting panahon na lamang. Sumasampalataya kami panahon, konting panahon na lang. Darating na ang aming Panginoong Yesus. Kukunin na kami upang manahanan sa piling mo magpakailan-kailanman. Tulungan mo lang kami. Huwag kaming tumigil. Huwag kaming uurong. Ano man ang mangyari, magpatuloy kami patungo sa bayang banal. Tiwalang-tiwala kami, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. At bago namin tapusin ang panalangin ito, diabili namin sa iyo ang aming buhay at ang aming sambayan. Araw-araw ay nagaganap ang sumpa mo sa daigdig. Mga hindi pagkaraniwang mga mangyayari. Mga kalamidad. Ba't ibang karamdaman. Maawa ka po. Patuloy kaming mabuhay sa ilalim ng iyong proteksyon at pagangalaga. Payapa kaming makatawid araw-araw. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Magalang po namin inihiling ang lahat, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang atin pong pasalamat ay sa susunod na linggo na po, Hulyo 26. Araw po ng linggo, wala pong pagbabago sa oras. 2:00 ng hapon, Philippine time. Kaya yung susunod na linggo po, Lunes hanggang Sabado, sa ating panata gabi-gabi o araw-araw, ay isasama na po natin ang panata bilang paghahanda para sa ating pasalamat. Sana po ay mapaghandaan natin lahat yan upang sa ating pasalamat ay muli pong ibuhos ng Diyos sa atin ang masaganang pagpapalang espiritual. Natatapos na po tayo, mga kapatid. Magandang araw po at magandang gabi.